So ayan, welcome again dito sa channel natin. So isa na naman itong inflator sa mga sasakyan natin na nagkaroon ng flat dyan. So ito gamit na gamit to. So bali dito nagkaroon siya ng problema. So yung kanyang tunog daw ay masyado ng maingay, tapos mahina na yung nilalabas ng kanyang air pump niya. So nagtataka yung may-ari, parang hindi na daw siya gumagana kasi yung mga ganitong klase ng tire inflator. So yung klase na gamit natin, so madali po siyang lumuwag yung kanyang pinaglalagyan ng tawag nito, yung gear niya dun sa loob. So yung sa pump niya na nakonect dito sa motor, kaya yung na-valve niya lumalabas ang ganito. So yun siya, tinitesting ko siya ngayon. Yung talagang ingay niya, so sobrang lakas, tinatakpan ko ng ganun. Yan, so yung lakas ng ano niya, wala nga siyang hangin na lumalabas. So dito isisilipin natin para makita nyo kung may isa kayo sa may mga ganitong klase ng mga gamit sa mga sasakyan nyo. So yan, wag na wag nyo itatapon. Kadalasan kasi ito pag mga ganito, parang disposable na siya eh. So bubuksan ko muna para makita nyo. So ito na yung pinakaloob niya. So maliit lang naman yung pump nito, wala tong ibang mga circuit sa loob, kundi meron siyang dynamo. So meron siyang yan, ito yung piston niya na tumutulak ng hangin. Tapos meron siyang bakal na gear. Itong nasa yan, ito yung tumutulak para lumabas yung hangin niya. So ito yung kadalasan nagkakaroon ng problema diyan, yung kanyang pinaka holder. So dun kasi umaangat yung gear na yan, kaya minsan nasa dulo na lang siya lumalabas, umaangat siya, tapos kunti na lang yung kinakapitan ng gear ng motor, kaya halos hindi niya rin mapaikot. Kaya na makakarinig kayo dyan ng yung matinis na tunog na tapos wala naman siyang power. So yun, bali naiipit lang yun siya. Ito yung gagawin natin, tuturo ko sa inyo diskarte dito kapag mga ganito yung nagiging problema o isa kayo sa may mga ganito. So simple lang ang gagawin nyo dyan. So ito yung pinaka piston nya. So angatin natin siya. Ano kasi ito, pag magito maluwag na to, yan o, so naangat siya ng ganun. So ibig sabihin maluwag yung, ngayon pag binalik nyo siya dyan, ililis nyo lang ng dating, hindi dun sa dating yung pinaglagyan na gear. So bali ilis nyo lang ng kaunti. So yan, para mabago yung posisyon nya. So pag nabago niya na yan, nalipat nyo siya sa ibang daanan ng gear niya. So sa ibang dating, basta hindi dun sa dating pinaglapatan, dahil kasi parang ano na yan eh, tawag niyan, nakahasa na siya dito sa gilid ng mga bakal na yan eh. Kaya lapat na siya. So ngayon dito ibabaguhin natin. Yan ang gagawin, ilipat lang siya. Tapos dyan, ang diskarte ko na ginagawa dyan, hindi ko muna siya sinasagad kasi nilalagyan ko yan ng pampadikit. So nilalagyan ko siya para hindi siya lalabas basta-basta. So itong bali ngayon, ang gawin natin, tanggalin natin siya dito sa pinakamotor nya, itong dynamo na to, para mas madali natin siyang mahigpitan mamaya. So ito, tanggalin ko lang ulit ito. So ngayon ito na siya. Bali dito ito, pwede nyo i-check kung maluwag din siya. So dito matigas naman siya. Pero yan, minsan nilalagyan ko rin yan ng may tiban, o para hindi kumalang lang siya ng konti. So para hindi lang din siya matanggal. So dito yan, naipasok ko na siya. So ikutin nyo lang kung talagang magpi-play siya. So yan, kinalahati ko na muna. Kasi ang gagawin natin, maglalagay tayo dyan ng pandikit. So meron akong pandikit dito na pang ano dyan. So ayan, nilagyan ko na siya nito. So para yung gear niya na yan, yung nasa loob, ang mangyayari dyan, so didikit na siya, hindi na siya basta-basta lalabas. So ngayon ang gagawin nyo, ikut-ikutin nyo yung gear na ito, kasi minsan tumitigas to, pumapasok nyo sa ilalim na yan, yung nilagay natin pandikit. So pwede nyo rin yan lagyan siya ng konting langis. So ito, sinagad ko na siya kanina. So kanina nakaangat, ngayon nakapasok na yan. And yan, sa kabila naglagay ako ng konting langis para lumambot lang siya. So ayan, kasi ito yung problema dyan, kalimitan pag nahirapan na siya, tumaas na yung pressure.
So yun yung babalikan ng pressure niya. Pag inikot kasi siya ng motor, so babalik yung pressure ngayon. Ito yan ang nahihirapan, napupersa siya. Kaya nagkakaroon ng mataas na vibration. Nag-shock sa kanya. Nasisira siya. Lumalabas siya dun sa anuhan niya na yun. Pinagsisiksikan niya na holder. So yan yung nangyayari. So ngayon okay na siya, ganun lang siya ka-easy. Pag meron kayong ganito, huwag nyong itatapon porket nabili nyo na mura lang siya. Kasi yung mga ganyan, simple lang naman yung nagiging problema pa nito. So ngayon magti-testing na tayo. So nakabit ko na rin lahat. So papakita ko sa inyo, kanina pinipigilan natin yung hangin. So dito hindi halos pala umaangat. So ngayon dito sa ginawa natin, papakita ko sa inyo na gumana talaga siya. So ngayon lalagay ko na sa power niya. So bali pansinin nyo lang dito yung gagawin natin. Makikita nyo dyan sa pressure gauge yung sinasabi ko nga na gagana siya kasi tinatakpan natin ng ganun. Yun. So ayos siya. Yung dati kasi ito daw kung umangat lang, umiingay na siya, hindi na siya halos gumagana, kaya so ito wag nyo mga palang paabutin dun sa may nakakulay pula dun sa pressure gauge niya, yung mayroong parang arrow dyan o parang nakakulay na dyan. So parang warning yan dyan once na umabot siya dyan. So parang nahihirapan na siya. Once later na wag nyo siyang papaabutin dyan. So hanggang dito na lang to. Kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, sana wag na wag nyong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. At kung meron kayong mga katanungan dyan, so pwede nyo i-comment dyan. Sasagutin natin sa abot ng atin makakaya dyan. So hanggang dito na lang. Stay safe and goodbye.